Eto na po ngayon mga Boka Tribs, kapapasok pa lamang po ng balitang ito. Eto na po yung aking sinasabi sa mga nauna pong live presentation ko dito po sa YouTube. At sinasabi ko po mga Boka Tribs ay ganito, hindi po pwede na basta-basta na lamang po magtutungo po ang sino man pong abogado doon po sa Korte Suprema at magpapail po ng kanilang temporary restraining order para po maibalik po dito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa napakarami pong mga legal na kadahilanan. Kamakailan po, para patunayan ko po sa inyo nang sinabi ko po ito totoo, na hindi pa po nila ginagawa ang pagpapail po ng petisyon na pabalikin po dito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay sinabi ko na po na hindi po pwedeng sumagot ayon po sa kanilang gustong isagot ng Korte Suprema ang mga bagay na ito. Sapagkat alam nyo po mga Boka Tribs, ang asunto po o ang complainant po or ang complaint po laban dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay inilatag po sa ICC. Ito po inalatag sa ICC kung kaya't ang asunto po o ang complaint po niya ay sa ICC at noong pong maganap ang pag-iimbestiga po nitong ICC ay nasasakop pa po bago pa po kumalas ang ating bansa sa kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang kaalyado po ng ICC ay gumugulong na po ang investigasyon laban po doon sa una ay EJK at sa kapanahunan po ng maging Pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pumasok na po ang usapin ng investigasyon ng ICC sa tinatawag po nating War on Drugs. Ibig sabihin po, simula pa po noong 2011, gumugulong na po ang investigasyon. Pero sa kapanahon ng pong yun, ang iniimbestiga pa po ng ICC sa kapanahon ng yun, yun pong usaping may kinalaman sa pagkakasangkot po ng pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito po sa EJK o yun pong kilala sa tawag na extrajudicial killing. At kung matatandaan nyo po, yan po ay isa sa dahilan kung bakit po nagalit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito po kay dati pong Justice Secretary Leila de Lima. Ang mga pangyayari pong ito ng pag-iimbestiga po ni dating Justice Secretary Leila de Lima ay naganap po sa kapanahunan po na ang namumuno bilang Pangulo sa bansang Pilipinas ay wala pong iba kung hindi si dati pong Pangulong Benigno Aquino III. Doon po sa panahon yon, habang umiikot po ang pag-iimbestiga ng ni Justice Secretary Leila de Lima noon pong 2011 hanggang sa 2016 po na pinag-uusapan po yun pong tungkol sa EJK o extrajudicial killing, naging Pangulo po ng 2016 si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At si Pangulong Bongbong Marcos po naman noon ay natalo bilang Vice President po ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa makatuwid doon po sa 2016, mula po 2016 hanggang 2022, pahinga po sa anuman pong posisyon sa larangan po ng lingkod gobyerno, wala pong tungkulin si Pangulong Bongbong Marcos. Noon pong 2017 o 18, hindi ko po masigurado, pero alinman po doon, kumalas po ang ating bansa bilang kaalyado ng ICC. Yan po ay sa pamumuno na ng noon po'y Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, naging epektibo lamang po yun noon pong 2018 na nawala po ang ating pong pagiging alyado sa ICC. Pero alalahanin nyo po na naupo po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ay 2016. At noon pong hindi pa siya Pangulo, siya po ay mayor ng Davao na gumugulong na rin pong usapin para naman po sa EJK sa kanyang pagiging Pangulo. At ngayon po mga Boka Tribs,
Dito po naman sa mula 2016 hanggang 2017 o 2018, sakop pa po yon nang may mag-complain sa kanya na isang abogado at sinundan po ng dating senador na si dating senador Sonny Trillanes. Ngayon, nito po ngayong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinasabi po ngayon ng kanilang mga abogado na may illegalities daw po doon po sa pagka-aresto sa kanya. At ang sagot po naman ng kampo po naman ng ating pamahalaan, wala raw po namang illegalities doon. Sapagkat kung may illegalities po doon, ang nagpapatupad po at nakiisa po doon, kasama po doon ay ang ating pong kapulisan. Ayan. Hindi po naman nasaktan, wala pong puwersahan, maayos po ang pag-uusap ng pag-aresto at hindi nga po nakaposas Hindi nga po nakaposas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun pa man po, sa usapin po naman mga Boca Tribes na pinag-uusapan po naman dito, nang ito pong si ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naaresto na. Ayan, so naaresto na po siya at siya po ay dinala po sa Netherlands. So ganito po ngayon. Ito po ngayong anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Mayor Basti po ng Davao at gayon din po itong bunso po niyang anak sa kanya pong lawful housewife na si Ginang Abancena nagprotesta po o naghain po ng kanilang request o kahilingan po sa Korte Suprema na kung maaari po ito pong kanilang ama ay pabalikin po dito sa Pilipinas sapagkat mali daw po o meron pong hindi tama, wala raw pong karapatan ang ICC na dalhin ng kanilang ama at gusto po nilang palabasin na para po bagang ito po ay inihain ng atin pong pamahalaan. Matatandaan po ninyo mga Boca Tribes na ang lamang po, mas marami pong mga justices pa sa Korte Suprema na ito po ang nagtalaga po at nag-upo pa po diyan bilang mga justices sa Korte Suprema. Lamang po ang justices na iniupo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero kahit po lamang, yun pong mga justices na iniupo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang malungkot po nito na denied po ang kanilang petition for TRO. Ayun o yun pong temporary restraining order. Ayan, so nabigo po sila. Ibig sabihin pong nabigo, na denied po sila, hindi po pinahintulutan at ang naging kasagutan po ng Korte Suprema ay hindi po magagawa ng paraan or hindi po pwede na ipagkaloob sa kanila ang kanilang petisyon. Sa makatuwid, kung ganun po ngayon ang nagiging tindig po nito pong Supreme Court of the Philippines o nito pong Korte Suprema, kung ganun po ngayon na nagiging tindig, ito po bilang patotoo na para pong pinatutunayan ngayon ng Korte Suprema na wala pong illegalities sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalabas po na walang mali sa pag-aresto sapagkat nakasaad po doon sa petisyon ni Atty. Sal Panelo. Nakasaad po doon yun pong kanyang mga hinanaing. Yun pong ayon sa kanya ay illegalities na nangyari po doon po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ito po ayon po sa Korte Suprema, hindi po sa akin. Ayon po sa atin pong nakalap na impormasyon, di umano, ayon po, denied po yun pong petisyon ni Atty. Sal Panelo at gayon din po yun pong petisyon na nakasaad po doon ang tungkol po sa illegalities ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, lumalabas po na pinatutunayan po ng kataas-taasan pong hukom o korte ng atin pong bansa na wala pong illegalities doon po sa arrest na yon kasi hindi po nila pinagbigyan yun pong petisyon na inihain po ng mga abogado at kaalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon mga Boca Tribes, dito po sa ating
mainit na balita at pinag-uusapan pong ito. Malinaw po na yun pong sinasabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile na ayon po sa kanya ay hindi po dapat ibunton ang sisi kay Pangulong Bongbong Marcos o sa pamahalaan po ng Marcos. Sapagkat ayon po kay dating Senator Juan Ponce Enrile, ito pong usaping legal na ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga, siya po ang gumawa. At kumbaga po, hindi po naman si dating or hindi po naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsampa ng complaint. Hindi naman po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpa-aresto. Hindi naman po si Pangulong Bongbong Marcos ang gumawa ng paraan para po ito ay ma-aresto po sa mga panahong ito. Kaya hindi po dapat na yun pong pagtutol ninyo sa pag-aresto kay Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ibuntun nyo po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay isa pong malaking pagkakamali. Isa po yung malaking pagkakamali. At ako po, bilang ako po'y personal na tao, na citizen po ng Pilipinas, ako po'y naaawa din kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya pong edad at sa kanya na pong anyo sa kasalukuyan. Subalit gayon pa man po, ako man po'y naaawa at sumisimpatiya po sa pagkaka-aresto sa kanya. Sumusimpatiya po ako na hindi na po dapat sana nangyari ito, pero wala po tayong magagawa sapagkat meron po siyang kinakailangang panagutan sa batas. Sabi po sa batas, yun pong batas, excuses no one. Hindi po excuse sa batas yun pong iyong katandaan. Hindi po excuse sa batas, yun pong iyong kasalukuyang kalalagayan. Sabi nga po ay, no one is above the law. So kahit po dati kang Pangulo na naglingkod ka po sa bansang iyong pinaglingkuran, kung meron pong reklamo laban sa iyo at meron ka pong kinakailangan panagutan mo sa batas, wala po tayong magagawa kung hindi panagutan yan. At nililinaw ko po mga Bokatrips, ang ating pong bansa, kahit pa po pagbali-baligtarin ninyo ang mga nakatala sa talaan, ang ating pong bansa, noon pong dumating po, yun pong War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaalyado pa po tayo ng ICC. Noon pong may mag-file ng complaint, ito pong si Senator Sonny Trillanes. Noon pong siya mag-file ng complaint, ay panahon na po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. At siya po mismo ang ikinomplain ni dating Senator Sonny Trillanes. Kumalas po tayo ay 2018 lang. So, ibig sabihin po 2016, 2017, 2018, almost 3 years or more than 3 years na po na tayo ay kaalyado pa habang umuusad ang investigasyon laban po sa war on drugs. At tatlong taon po na tayo ay miyembro pa na inabot pa po ng reklamo na tayo po ay kasali pa sa ICC. Kaya yun pong ipinakakalat po nung iba kahit po tayo sabi nga hindi abogado, mali po yun. Yun po ay pamamaraan na lamang po nila para makuha po, maidivert po sa kaisipan ng taong bayan na tayo po ay magkaroon ng kilos protesta. Gayon pa man po mga Bokatrips, hindi po yan ang ating pinupunto. Ang pinupunto po natin sa usaping ito, yun pong usapin tungkol po sa petition na ipinail po nila Attorney Sal Panelo ay na-deny. Na-deny po ng Korte Suprema ayon po di umano sa balitang ating nakalap. Yun po lamang, maraming salamat po.